DIY na grills para sa water system sa farm. Secure na ating tangke at motor. Nasubukan na naman ang ating skills sa Metalworks sa paggamit ng grinder at ng welding machine. Okay, so goods na yan. Sana naman tama. Matagal-tagal na rin ang huli at ngayon, full na grills ang ating project. Game na game kami dyan. Ay! Yun ang ay sinasabi. Dahil naka-install na ang ating water pump at pressure tank, grills naman ang ilalagay natin para lang sure. Nasa likuran kasi ito at madalas walang tao pa kaya para sure, lagyan natin ito. May mga GA pipe naman ako na nakastock dito. Kaya square bar na lang ang ating binili at red oxide. O ito, sa lahat na naghanap kay John Paul, yan o, buhay na buhay. Sabi ko naman sa inyo, nasa tabi-tabi lang yan. Miss na miss nyo naman kaagad eh. So yan. Skulado. Puputulin natin ito na sa ganun ay yung dikit ng dulo ay maganda. Naka siya. Tig 90. Bumili rin ako nitong magnet para sa perfect angle na sulukan at hindi kailangan ng tagahawak para makapag-spot ka. Pinangarap ko pang gawin na 90 degree bawat bakal para maganda ang lapat. Ginamitan ko naman na eskwala para sigurado 90 degree pare-parehas. Ang method na ito ay napanood ko rin sa mga welding videos na pinanood ko. Kaso malaki ang pagitan kahit sinukat ko naman. Hahabulin na lang natin sa welding yan. Bumili na rin ako ng mahabang cable ng pang-welding. Ang hirap kasi nasunog palagi ang welding machine sa lahat ng we-weldingin. Lalo na pag medyo mataas na. Ay nakasabit din naman eh. Inko, baka naman. Ay, pagkatapos ng isang oras na pag-eskwala, di eskwala din. Puro welding videos na nasa algorithm ko kaka-search ng tamang pag-stick weld. Kaso hindi ko pa rin magaya yun sa kanila eh. Hindi ko rin alam kung bakit at kung paano nila nagagawa. Parehas naman ang amperahe, ng speed. Ewan, baka akala ko lang parehas pero hindi naman talaga. Pero anyways, tinaga pa rin namin. Tiniktik namin, dapat hindi makakalas. Nagsilikit man. Ito malupit, di ba naka-protrude ang PVC ng motor ng tubig natin. Kaya hindi pwedeng isang buo ring ating grills. Kaya naman, kinat namin ang sulok nito. At ginawa namin ng notch. Napanood ko rin sa Facebook kung paano gawin ito, kaya ito ang ginawa natin. Nautay nga naman, kaso ay medyo duda ako sa magiging lapat nito. Dahil ang meron lang ako ay sukat ng mismong opening ng likuran. So, mataas ang risk na hindi ito mag-match. Bahala na. Okay, so goods na yan. Sana naman tama. Ewan ko lang kung hindi yan tama. Anong gagawin natin? Sunod naman namin inilagay ang square bar. Limot ko na ang spacing pero 10 ang nailagay namin sa pagitan. At decent naman na naging itsura. Ang problema, pilipit ang square bar. Pwede pala yun, pero ox na yan. Mukha namang professional pagkadali sa malayuan. Inisip kong lagyan na sana ng bisagra. Kaso kako ay sa installation na para sure. Pininturahan na lang ito ng red oxide para maiwasan ang pangangalawang. Okay, so yan na natin. Ikakabit natin dito yung ating grills natin na ginawa. Medyo duda pa ako dun sa aking notch dito sa sulok. Moment of truth na. Susukat na natin sa farm. At na may sukat, Ay! Yun ang ay sinasabi. So may isang problema. Dahil mataas to at malapad, pag binubuksan siya, malapad dito sa taas. Tapos ito, sakto siya sana. Kaso, yung ating nga pala motor ng tubig, may ganito pa. So yan, ang dalawang problema natin. Ito, sa taas. Sabi ko na, dito tayo mag-welding eh. sablay na sablay. Sablay sa ibaba dahil lalapat sa PVC ng motor ng tubig at sablay sa itaas dahil lalapat naman sa sanipa natin na bamboo. E di ano pa ba? Gawa ng paraan. O ito, sa palaging naghahanap kay John Paul, yan o, nagka-grinder, nagwe-welding na naman. Marami naghahanap dito. Ito, pagmumukha niya, no? Guys, nandito ako Shugay. Pinagsabay na kasi namin ang project. Ako at si Jude sa electricals na mapapanood nyo sa ibang video. Si John Paul at si Alan naman sa grills. Sila nag-repair nito. Ginamitan namin ang angle bar para weldingan ng bisagra. Naka-expansion bolt lang yan sa ating semento. Then, inispatan syempre yan para hindi naman basta-basta mapipihit. Then, gumamit lang kami ng wini-welding na bisagra. Na makonfirm namin na okay na, pinaweld na ng ating welder. Good thing, after, naging decent naman. Hindi lang fully bukas dahil sa angle bar, pero nabubuksan naman. Hindi naman ito para palaging buksan eh. And finally, ang winelding na angle bar para sa kandado. Yun. Safe na safe na. Yun! Niretouch na lang ng pintura ng red oxide ang mga gasgas at ang bagong mga welding. Basta talaga may tiyaga, kayang-kaya mag-DIY. At syempre budget.
Lalo na at may chance minsan na kailangan magulit kapag nagkamali. Kasama kasi yan sa tuition ng DIY eh.